Sa totoo lang po, nakakalito ang resolution dahil lahok-lahok ang mga legal concepts. Extraordinary rendition o extrajudicial rendition na synonymous sa isa't isa at talaga naman bawal. Extradition na may kanya-kanyang governing treaty. At ang totoong pinapatungkulan ng resolution na ito, which is a surrender to the ICC following Section 17 of Republic Act 9851. Sabi ng resolution, two options daw ang nasa RA 9851, extradition o surrender. Pero hindi po extradition ang tamang proseso dahil according to international law at sa rules on extradition proceedings ng Korte Suprema, extradition is a formal, treaty-based process in which one state surrenders an accused or convicted person to another state to stand trial or serve a sentence. Hindi po namili ng mas mapangahas na option ng executive. Namili po siya ng angkop na option dahil extradition is an incorrect remedy. Ang prinsipyong ito ay hindi lihis sa ating constitutional system. Ito ay nakapalaob nito. Ito ay nagpapayaman nito. Lahat nga po ito ay inavail ng dating Pangulong Duterte. The constitutional guarantee is due process, not exclusive domestic venue. Ginawa po ang ICC para magkaroon ng espasyo ang mga biktima na hindi makakuha ng hustisya dahil estado ang kalaban, dahil makapangyarihan ang kalaban. They deserve due process too. I agree with the first sentence of the second to the last clause of the resolution. One person who was denied due process is one too many. Tama po. Ang hindi po binigyan ng pagkakataong magsalita, ipagtanggol ang sarili, humarap sa korte, magbigay ng kanilang panig at kumprontahin ang kanilang mga taga-usig ay tunay ngang kalunos-lunos. Noong mga taong 2016 to 2022, libo-libo po sila. I stand with them. I vote no to PSR number 307. Salamat po, Mr. President. Noong panahon ng mga sponsorship speeches ng nasabing resolusyon, pinakinggan ko po ang ating mga kasamahan. Maraming mga legal na argumento ang isinusulong ng mga kasamahan po natin, tulad ng right to due process, ang issue ng national sovereignty, ng primacy ng local court systems natin sa International Criminal Court. Ang kapansin-pansin nga lang na sa lahat ng mga sponsorship speeches, walang nabanggit sa usaping hustisya para sa mga biktima ng extrajudicial killings. Mga libong namatay o pinatay sa Oplan double barrel ng nakaraang administrasyon. Noong nakaraang Oktubre, tinalakay ng Senado ang Resolution 144 na hiniling sa Senado sa ICC ang house arrest para sa dating Pangulo. Bumoto akong kontra sa nasabing resolusyon dahil sa aking paniwala na mas matimbang ang daing ng mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings na napatay o pinatay sa madugong drug war. Mas matimbang sa aking palagay ang isinisigaw na katarungan. Sa aking paniwala noon na tila ba nabaon sa limot at hindi nangyari ang nasabing pagpatay ng libo-libo nating mga kababayan. Karamihan mahihirap. Naalala ko tuloy ang sinabi mismo ng dating Secretary of Justice nung kapanahonang siya ay nakaupo bilang Secretary at ngayon Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong June 2025. And I quote, "Everything that could be erased was erased so that cases would not push through." Nung imbisigahan ng DOJ ang mga kasong pagpatay sa nasabing drug war. Bagamat ang paniwala ko bilang abogado na may maliwanag na basihan ang extraordinary o extrajudicial rendition, totoo, may mga question nga dito. Due process, legalidad nga ng nasabing extraordinary rendition. Totoo din na sa mga questioning usaping ng soberenya at sa kapangyarihan ng ating mga korte ang pagpasya sa mga posibleng na aresto ng ICC warrants. Ang totoo, may kaso sa Korte Suprema na nakabinbin. May petisyon sa Korte Suprema tungkol sa mga isyong ito. Ngunit wag sana nating isantabi na ang resolusyon na ito ay may kinalaman din sa katotohanan, dapat may kinalaman din sa katotohanan at pananagutan na siyang isinisigaw ng mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings. Usapin din ito ng hustisya para sa kanila. Ang napakapait na katotohanan din ay habang dinedebate sa resolusyon na ito tungkol sa due process at kapangyarihan ng ating mga lokal na korte na magpasya tungkol sa mga maaaring maaresto sa bisa ng mga warrant ng ICC. Yung libo-libong pinatay sa ngalan ng Oplan double barrel na iyan ang paratang sa ICC case ngayon.
yung libo-libo na yon ay hindi nabigyan ng due process. Hindi na sila pinaabot sa korte, kundi diretso sila sa morgue. Bilang chairman ng Committee on Justice and Human Rights, ang boto ko ay para sa hustisya. Ang boto ko ay para sa mga naging biktima ng pag-abuso sa karapatang pantao. Ang boto ko ay no.